Inaasahang may ikalawang landfall ang Bagyong Tino sa Cebu ngayong umaga ayon sa Pag-asa. Matapos itong tumama sa Silago, Southern Leyte. Samantala, naramdaman din ang hagupit ng bagyo sa Surigao City. Live mula sa Surigao City, may unang balita si James Paulo Yap ng GMA Regional TV. James! Igan, alas 12 ng hating gabi nang maglandfall nga ang Bagyong Tino sa Silago, Southern Leyte. Sa Surigao City naman, nawala ng supply ng kuryente ilang oras bago maglandfall ang bagyo. Kagabi pa lang, ramdam na sa buong Surigao City ang hagupit ng Typhoon Tino. Ilang puno ang nabuwal dahil sa lakas ng hangin. 2 sasakyan naman ang nawasak matapos madaganan ng natumbang punong kahoy sa Surigao del Norte Capitol Complex. Nakahambalang naman sa National Highway ng Surigao City ang punong ito ng aming maabutan. Mas lumakas pa ang hangin pagdating ng alas 10 ng gabi. Halos liparin na ang bubong ng covered court sa Surigao City West City Central School na nagsisilbing evacuation center para sa mahigit 100 na pamilya mula sa Barangay San Juan sa Surigao City. Nawala ng supply ng kuryente ang buong syudad bago mag alas 11 kagabi dahil sa malakas na hangin at ulan at hanggang ngayon ay hindi pa ito naibabalik. Ayon sa CDRRMO Surigao City, wala pang naiuulat sa kanila na mga pinsala dulot ng Bagyong Tino at nagpapatuloy pa rin daw ang kanilang post-disaster assessment. Igan, sa ngayon ay nagiging mabuti na ang panahon dito sa Surigao City at may ilan na ring maliliit na negosyo na nagsisimula ng magbukas ulit. Igan? Maraming salamat, James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.